Umaga, nakita ng isang security guard ang sasakyan ng aktres na si Nida at dito ay may umaagos na pulang likido. Ito naman ang kinalabasan ng otopsiya ni Nida Blanca. Ipinanganak bilang si Dorothy Quinto Jones ng ika-6 ng Enero ng taong 1936. Ito ay sa Gapan sa Nueva Ecija. Ang ama nito ay si John William Jones Jr. at ang ina naman nito ay si Inocencia Vieles Quinto. 15 taong gulang pa lamang si Nida nang unang lumabas sa pinilakang tabing sa tulong ng aktres na si Delia Razon ng ika-6 ng Oktubre ng taong 1951. Unang nasilayan ng madla ang galing ni Nida pagdating sa pag-arte. Lagpas isang dekada na hirang ito bilang ang reyna ng pelikula. Madalas na ito ay lumalabas sa mga comedy kasama ang kanyang kapareha sa kamera na si Nestor de Villa. Sadyang napakagaling na aktres nitong si Nida. Ilan sa mga ginampanan nito ay ang pagiging madre hanggang sa pagiging butihin na asawa sa TV series na ang John at Marcia. Sa seryeng ito sa telebisyon, ginampanan nito ang asawa ng isang ordinaryong mahirap na Pilipino kahit pa siya ay galing naman sa masagana na pamilya. Ng taong 1958, kasama niya ang aktres na si Sylvia Latorre at Leroy Salvador sa pelikulang Tuloy ang Ligaya. Kung tagumpay si Nida sa kanyang kapareha sa pelikula, 2 beses naman po ito na nag-asawa. Unang umibig ang batikang aktres sa kanyang unang sininta na si Victorino Torres. Ang supling nila ni Nida ay 2 taong gulang pa lamang nang maghiwalay ang dalawa. Kalaunan muli itong nagpakasala sa kanyang kalawang asawa na si Roger Lawrence Strunk. Si Roger naman ay isang Amerikanong mang-aawit at isa rin naman na aktor. Nag-isang dibdib ang dalawa ng taong 1979. Sa katagalan, ang mag-asawang Nida at Roger ay muling bumalik sa Pilipinas. Gabi ng ika-6 ng Nobyembre ng taong 2001, nawala ang batikang aktres matapos na ito ay lumabas kasama daw ng kanyang mga kaibigan. Samantalang ang kanyang personal na sekretarya na si Elena de la Paz ay napansin ang tila ba kanyang pagkawala. Agad nitong tinawagan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit maging sila ay hindi rin pala alam kung saan ito ay nagpunta. Nagpunta si Elena sa Atlanta Center upang doon naman siya ay hanapin. Doon nakaparking pa rin ang sasakyan ng aktres. Kaya inakala ng lahat na baka ito ay meron lamang dinaanan, sinamahan o baka namang merong sariling pinuntahan. Ngunit kinabukasan, isang tawag ang kanilang natanggap mula sa gwardya ng establishmento. Ayon sa kanya na ang sasakyan nitong si Nida Blanca ay naroon pa, ngunit ito ay may pulang likido na umaagos mula doon. Doon natagpuan nila ang katawan ng batikang aktres at wala na itong buhay. Ang kinalabasan ng otopsiya, lumalabas na 13 beses si Nidang ginamitan ng matalim na sandata. Ngunit di ito ang tinuturong dahilan na naging sanhi naman ng kanyang kamatayan. Ayon sa detalye, ang itinuturong sugat na direktang ikinasawi nito ay ang sugat nito sa leeg na diretso mula sa kanan hanggang sa kaliwa. Sa lalim nito ay tinamaan nito ang malaking ugat sa leeg ng veteranang aktres. 3 din ang nakitang sugat sa ilalim ng kilikili nito. May mga gasgas din ito at galos sa kanyang muka. Wala namang nakitang senyales na ng laban ng aktres. Malinis ang kanyang sasakyan at tila doon lamang siya ay inilagay. Sa tansya ng mga nag-atopsiya sa aktres na ito ay pumanaw ng mula ika-4 hanggang ika-5 ng madaling araw. Ito ay ng ika-7 ng Nobyembre ng taong 2001. 3 hanggang 4 na oras bago ito ay matanaw ng gwardya. Ayon sa mga taga-Soko na malambot pa ang katawan ng aktres nang ito ay kanilang kunin mula sa kanyang sasakyan. Sa investigasyon, lumabas na nagtamo ng 13 sugat si Nida mula sa matulis na bagay at ito ay ginawa nang siya ay hindi na humihinga pa. At dahil sa mga patak ng pulang likido, nalaman na ito ay hinila lamang pala talaga papunta sa kanyang sasakyan. Ang naging pangunahing sospek sa pagkuha ng buhay ng batikang aktres ay ang mismong mister nito. Walang iba kung hindi si Rod Strunk. Dito na
mabuo ang buong kwento maging ang motibo. Dahil sa bisyo nito, inalis ni Nida si Rod sa mga makakakuha ng kanyang magiging mana. Lumalabas na umaabot sa higit sa 85 milyong piso ang pag-aari ni Nida Blanca, kasama na ang kondo nito sa San Juan at ang bahay nito sa Amerika. Ayon sa tala na kung tuluyang hihiwalayan ni Nida si Rod, ay wala itong makukuha ni 5 mula sa aktres. Ngunit kung papanaw naman si Nida bago mangyari ang legal na paghihiwalay nilang dalawa, kahit pa wala sa mana itong si Rod, ngunit bilang legal na asawa ay makakakuha pa rin ito ng porsyento sa kaanuman ang maiiwan niya. Kaya naman kumpleto na ang kasong isinampa kay Rod Strunk, lalo na at sumuko ang sinasabing inupahan nito upang maisakatuparan ang kanyang plano. Ito ayon kay Philip Medel, siya ay inupahan ni Strunk upang isagawa ang kanyang nais na mangyari. Ngunit 4 na araw pa lamang ang lumilipas ay binawi na nito ang kanyang pahayag at sinabi na pinahirapan daw siya ng husto ng mga otoridad kaya siya ay napilitang umamin sa kasalanang hindi naman daw niya ginawa. Ganun pa man, natiling si Rod ang pangunahin na suspect. Enero ng taong 2002 lumipad ito papuntang Amerika at ang idinahilan nito ay may sakit daw ang kanyang ina. Ngunit hindi na ito muling bumalik pa ng Pilipinas. 2 beses na nag-request ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Estados Unidos upang pabalikin si Strunk at harapin ang mga kaso na sa kanya ay isinampa. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng Amerika. July 11 ng taong 2007, kinuha ni Strunk ang kanyang sariling buhay nang ito ay lumundag sa gusaling kanyang tinitirahan. Ito ay sa California, sa bansang Amerika. Marami ang espekulasyon na lumabas, mga katinagalog, na sinasabing hindi daw siya tinitigilan ng pagmumulto ni Nida Blanca. Ayon naman sa kaisa-isang supling ni Nida na si Kate Torres, na kumbinsido ito na si Philip Medel ang kumuha ng buhay ng ina. Ito ay dahil sa kautusan nga nitong si Rod Strunk. Kaya naman si Philip Medel ay nanatiling nakakulong hanggang sa ika-7 ng Abril ng taong 2010. Sa edad na 62 taong gulang ay pumanaw ito dahil sa sepsis nang naging komplikasyon ng kanyang sakit na pneumonia. Natiling nakapending ang kaso ng aktres na si Nida Blanca. Ito ay kahit pa nga wala na ang 2 tao na kumuha naman sa buhay niya. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na si Rod Strunk ay minulto ni Nida Blanca o hindi naman kaya ay konsensya niya ang mismong bumabagabag sa kanya? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang comment po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.